Hello mga mens! Welcome back again sa ating YouTube channel. Isang maulan na umaga po sa inyong lahat. Today is February 12, 2022 and I think this video is right kasi dalawang araw na lang at magba-Valentine's Day na. For this vlog is about a Valentine's Day, araw ng mga puso. Our video for today is all about mga halaman na pwede nyo pong iregalo sa inyong mga friends, family, mga iniibig pero hindi ka inibig. Ayun mga megs, ang video na ito is para sa inyong mga mahal sa buhay and most especially kung sila ay mga plantito-plantita out there. Yes. Ang ipapakita ko sa inyo ngayon ay mga halaman na naghuhugis puso, which is pwede po natin iregalo sa ating mga mahal sa buhay. Lalo na kung ang mahal mo sa buhay is isang plantito-plantita. It means a lot. Talagang napaka-meaningful po sa kanila ang mga regalo na ganito. Kasi alam naman natin, it's Valentine's Day. So, ang Valentine's Day is araw ng mga puso. Pero hindi po dapat kasi Valentine's Day, yun lang po yung araw na ipadama natin sa ating mga mahal sa buhay. Na mahal natin sila. Every day sana po is mapadama po natin yung Valentine's. Kahit hindi Valentine's po na araw, kahit hindi araw ng mga puso, gawin po natin sana itong araw-araw sa ating mga sarili, sa ating family, loved ones, and friends. So, ayun, kung interesado ka sa vlog na ito, is just keep on watching. And if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to subscribe it now and please turn on the notification bell down below for you to be notified whenever I upload a new vlog and new video. And furthermore, let's start into the video and let's begin! And again, uunahan ko na po kayong lahat. And advance happy Valentine's Day po sa inyong lahat. Ayan, 2 days to go before Valentine's Day. Ayan, ready na ba ang mga regalo niyo dyan para sa inyong mga minamahal? But anyway, kahit walang gift is okay lang yan. Basta everyday naman kayong nagmamahalan. Swak na yan mga sis. And for today's vlog and for today's video is, ito po yung mga halaman na ipapakita ko sa inyo. Ito yung mga halaman na nagha-heart shape yung mga dahon nila. So, this one, kaming mga babae, kaming mga babae, mga boys is talagang ma-appreciate po namin yung kagaya ng Valentine's Day. So, when we say Valentine's Day, alam naman natin na araw ng mga puso yon. So, siguro, yung iba is nagre-regalo ng mga rosas, mga kulay pulang rosas, kulay pink na rosas, any kind of or any color of flower. But, for me it's better na magregalo po kayo sa mga mahal nyo sa buhay na yung hindi po siya, yes, namamatay po talaga ang mga halaman pag hindi inaalagaan. Pero unlike kasi sa yung mga flowering, like yung mga pinuputol yung mga bulaklak tapos yun yung ibibigay. Nalalanta kasi yun, nawawala at namamatay din sila kalaunan. Pero kapag yung live talaga na halaman, yung as in rooted, yan, syempre, yung nakatanggap nun is talagang aalagaan yun siya. Kasi alam niya naman na ang nagbigay sa kanya is yung mahal niya. Charis! So, ano yung topic natin for today is about love. About love yung ating topic for today. Anyway, sa mga walang jowa dyan, sa walang mga love life, so andyan naman yung mama at papa nyo, yung family nyo, doon nyo po iparamdam ang pagmamahal na nararapat. So, medyo ang dami ko ng daldal dito, no? Siguro magsisimula na tayo para hindi tayo aabuti ng hapon. Hapon talaga. So, una sa mga halaman, disclaimer lang, ang mga halaman ipapakita ko sa inyo ngayon is mga common plants lang po kasi wala po ako nung mga mamahaling plants
But I'm praying and I hope someday is makaka-unbox tayo ng mga halaman na rare. Rare. So sana po is someday. But yung ipapakita ko sa mga halaman na ipapakita ko sa inyo ngayon ay yung mga halaman na common plants which is very affordable din sa marketplace. And kung saan man kayo ngayon, napaka-affordable na ng mga halaman na ito kasi common na lang sila ngayon. Dati pa naman siguro parang common din sila. Pero nung simula talaga nung pandemic, medyo mahirap paghagilap ng mga halaman na some of them, but mostly sa aking mga collection dito is madali lang po silang hanapin. Ayan, magsisimula tayo dito sa Syngonium Mini Alotion. So, I think yung nakikita nyo is parang green siya pa, kasi parang dito sa may ibabaw. Pero ganito po siya mga megs, kapag malayo po siya doon sa ating siminet, kasi ano lang siya, cellophane na green. So ayan siya mga megs, ganyan yung kulay niya. So that is the Syngonium Mini Alotion. Yes, ang ganda nito kapag yung naglalash talaga siya mga megs. Tapos isang malaking, yung nilagyan mo nito is isang malaking pot. Tapos lash siya, as in ganito siya ka. Ganito lang talaga kaliit yung dahon ng Mini Alotion. Meron ding ganitong kulay ng Syngonium, pero yung bigger size neto, yung katulad ng mga size ng mga normal na Syngonium. This one is the Mini Alotion. So, ayan, next. Ang nasusunod ay itong si Homalomina. So, si Homalomina mga megs is meron kang makikita nito. Kahit nga sa bundok, marami dito sa bundok. Pero, sa ngayon kasi, ito yung pinaka mura na halaman sa ngayon. Pero yung mga variegated nito mga megs is sobrang napakamahal. Like naglalaro sila sa price na yung pinaka baby pa lang na variegated Syngonium, yung mga tricolor, naglalaro po sila sa 10K. Even though ngayon, kahit ngayon po, naglalaro po sila sa, siguro kung pinaka baby, nasa 5K yung pinaka maliit na seedlings. Pero sa ganitong green lang siya mga megs is napakamura. So this one is binebenta ko nga ito sa halagang 50 pesos per pot. Ganito na po siya kalaki. Ayan. So as you can see, heart shape din yung dahon niya. Yung petioles niya is I think nasa pared na siya. And kapag nagmamatured kasi ito siya mga megs is ang ganda ng bagong tubo nito or yung bagong dahon niya is magkukulay parang orange at saka brown yung pinaghalo ng kulay na yun. Hindi ko ma-explain kung anong kulay na yun, pero napakaganda po niya kapag nagmamatured na po siya. Yes, ang light po neto is ayaw nyo sa direct sun kasi nasusunog po talaga yung mga dahon niya. And gusto lang po niya yung shaded kasi kapag nasa forest po talaga si Homalomena is sobrang taba niya kapag nasa ilalim po siya ng mga puno ng kahoy, which is hindi po siya natatamaan ng sikat ng araw. Ilang po sa kanya is shaded area. So, ayan, next, hindi na tayo lalayo pa. So, eto si Philodendron Green Emerald. Tingnan mo naman ang dahon niya. Ayan, sobrang ang ganda. Green Emerald. This is one of my propagation, pero nagro-roots na yung may mga bagong ugat na siya. So, ayan siya mga megs. So, again, this one is the very sobrang napaka-affordable po na halaman na ito ngayon, si Philodendron Green Emerald. Isa na lang po siya sa mga common na halaman. Dati talaga nung paglabas nung mga philodendron na halaman, ang mahal po talaga nito, which is nakakabili po ako nito dati ng 250, pero binenta ko na lang din yun sa halagang 350. So, nakatubo din tayo doon that time. So, eto siya, ngayon is sobrang, ang dami ka nang makikitang mga ganito nagtitrill na sa mga kahoy, nagtitrilling na sila doon, and halos wala nang pumapansin sa mga gantong halaman ngayon.
Kasi sa sobrang common na nga niya. And ang bilis nito paramihin, and ang bilis palakihin, lalong-lalo na kapag naka-trail siya. Again, this one is the Philodendron Green Emerald. Wala, hindi po ito kasali mga megs ha. Yan lang yung heart shape na left niya. Ayan. So, pwedeng-pwede nyo po iyang lagyan ng ilagay sa isang pot, tapos i-decor nyo ng mga something, lagyan nyo ng mga stickers and also mga notes for your loved ones. So, diba, sobrang nakaka-appreciate po ang regalo ng ganun kasi made by your own, and syempre, talagang pinaghirapan mo. Char, sana all. Sana all. So, ayan, ang next naman na ipapakita ko sa inyo is magpapahuli ba si Pothos. Ayan, alam naman natin na yung mga Pothos talaga is heart leaf shape talaga din siya. Andyan yung iba't ibang halos-halos yung mga Pothos is nagpo-form siya into heart leaf shape. Andyan yung golden Pothos. Ayan, as you can see, this is my golden Pothos. Ang laki na niya, and super ang lumabong talaga siya dyan na area. Andyan yung Manjula. Si Manjula is hindi siya masyadong heart leaf, pero may times din, si Manjula is hindi siya masyadong heart leaf, pero may times din na heart, magpo-form po siya into heart leaf. Ayan, pili-pilian nyo na lang yung mga formang heart. So, next is yung si Pothos na Marble Queen. Yes, si Marble Queen, isa siya sa Pothos na heart leaf shape din yung dahon niya. Ang gulo ko! Ayan, sobrang isa din yon sa pinaka-common na plants as of now. Ang dami na niyan sa market. Marami kang mabibili niyan. May mga 50, yung 100 is trailing na. Unlike kasi dati is medyo mahal pa yung price dati. So, ngayon, for me sa mga new plantita dyan, swerte kayo kasi ngayon lang kayo nahilig sa mga plants. Kasi dati, yung iba is gumastos talaga ng libo-libo, yung iba is million pa nga, yung mga may budget talaga. So, sa mga mga plantita na ngayon lang kayo nag-start, swerte nyo, sa totoo lang. Kasi ang mura na ng mga halaman ngayon, may mahahanap ka na talagang budget meal. Pero around 2021, ang mahal ng mga halaman ng that time. So, ayan, next na ipapakita ko sa inyo ay eto din siya is one of the best heart leaf shape. So, ayan siya, see? Anthurium. So, ayan siya. Sobrang laki na ng Anthurium na ito. Pero hindi pa siya namumulaklak sa akin. I don't know why. Pero to work. Ayan. So, yung dahon niya is nagha-heart leaf talaga. As you can see, parang perfect. Perfect ka ba? Perfect heart leaf talaga yun. Perfect shape siya ng heart. Ayan siya, oh. Sobrang ganda niya. And super nag-green yung dahon. Medyo mabigat mga megs. Ilagay ko na lang. So, medyo nag-green yung dahon ni Anthurium. Ba't ko nasabing philodendron? So, this is not a philodendron. This is the Anthurium na variety and Anthurium family. So, eto siya is, ang maganda nito, mga megs, is kapag nabili niyo siya na may bulaklak or may yes, may bulaklak siya. Meron kasing nagbubulaklak kasi siya ng kulay pink and also white and also color pink or color red. Paulit-ulit ako sa pink, no? Lenny lang, ganun. So, ayun. At saka meron pang iba't ibang klaseng kulay nun. Hindi ko lang alam kung ano-ano pa yung ibang kulay ng mga bulaklak ng Anthurium. Hindi ako masyadong familiar sa Anthurium. But the Anthurium magnificum, isa din yun sa pinaka-form din siya na heart leaf shape din yung magnificum. Halos-halos kasi yung mga, ang maganda lang sa kanila kasi kapag hinawakan mo yung dahon nila, para siyang plastic. Pero, totoong halaman siya, which is napakaganda kasi pwedeng alagaan and pwede natin silang preserve kasi hindi naman sila agad-agad nalalat. So, what I like about the Anthurium, mga megs, is again, yun nga yung super heart leaf shape talaga siya. And also, maraming iba't ibang klase ng Anthurium.
And mostly, may mga, yung ibang mga nakikita ko na mga anthurium is mostly sa kanila is heart leaf po talaga sila. Pero hindi ko alam kung yung iba kasi may pahaba din yung mga dahon ng ibang anthurium. So this one, heart leaf din po siya. And so again, next is etong ayan. Etong hindi siya masyadong heart leaf yung shape niya. Si Alocasia green shelled. Etong nandito, medyo hindi siya masyadong heart leaf. Pero yung nandun sa page 2 ko, sobrang laki na nun. Sobrang heart leaf na yung shape nun. Sana yun yung napakita ko sa inyo, pero hindi ako nakakapunta ng phase 2. Kaya ito na lang muna tayo mga megs. Tsaga-tsaga tayo sa anak ng ating Alocasia green shelled. Ayan. So as you can see, napo-form din siya into heart leaf. Ayan. Beware lang po sa mga ganitong mga halaman na kapag binili mo, dapat stable po talaga siya. Kasi dudrop po ito kapag binunot or bagong bunot tapos tinanim sa pot, hindi siya agad-agad magre-react. Siguro 1 to 3 days magre-react siya kapag bagong bunot kasi talagang mag-yellow at malalanta po tong mga petioles or yung mga dahon niya to the point na malalagas or mauubos po yung dahon niya. Swerte na lang pag may isang natira, pero huwag kayong mag-alala, is tutubo din naman yan. Pero nga is medyo matagal-tagal din, and iba din yung rooted and stable na ibibigay mo, 'di ba? Para hindi na din masyadong hirapan yung pagbibigyan mo, kasi bibigyan mo ng alagain bibigyan mo ng ganitong mga halaman tapos hindi pa rooted and stable, mais-stress lang din yung mga pagbibigyan nyo. Kaya ayan, so again, that was our Alocasia green shelled. Next to our next na plant na ipapakita ko is etong si Philodendron gloriosum. Ayan siya. Si Philodendron gloriosum is almost perfect din yung kanyang pagka-shape ng heart. Ayan siya. So, na-remember nyo yung isang, yung gloriosum ko dati, which is, ayan, ilalagay ko dyan sa screen. Yan yung pinaka-mother niya dati. Yan yung pinaka-mother niya dati. Pero eto is the top cut na niya ngayon. Ayan siya, may bagong dahon na palabas, and super excited niyan kasi sa wakas mas magtatatlo na sila, pero sana is hindi pa to give up kasi ito siya is medyo ito yung pinaka-old. So again, this is my Philodendron gloriosum. Ayun, sobrang na-overwhelm ako dito sa aking Philodendron gloriosum mga megs, kasi sobrang effort ko neto sa kanya. Like, galing siya sa pinakamaliit na dahon, just like eto. Ganito siya kalaki nga na dahon, itong dito sa gilid. Ganyan siya kalaki, ganyan siya kalaki. Dati, yan yung dahon, ganyan kadlaki yung dahon niya dati. Pero ayan, ito yung top cut niya ngayon, and yung mother plant ko is andun sa phase 2, which is meron na namang bagong shoot, and meron na namang bagong mga sumibol na babies niya. And ayan siya, may bagong dahon na papalabas. Ayan. So this one is the Philodendron gloriosum. Yes, as you can see, ang ganda nito. Sobrang, siguro pag ako ang bibigyan ng ganito, ay ewan ko. Kasi tayong mga tayong mga plantito, kapag binigyan ng halaman is ibang kasiyahan po yung ibibigay or naidulot sa atin. Sis, aminin, di ka makaamin. Again, eto si Philodendron gloriosum. And ayan, last but not the least, last but not the least is etong ating Philodendron neon. Ayan, as you can see, this is one of my propagation, mga megs. Ayan, ang ganda din nitong si Philodendron neon. Ayan, nagdi-neon yung kulay ng kanyang dahon. I remember nung na-propagate ko to siya is nasa 5 to 6 leaves lang siya. 2, 4, 6, 8, 9,
9 na yung magti-10 leaves. 10 ba? 2, 4, 6, 8. Magna 9 leaves na siya. Kasi natanggal yung isang leaf nito. As you can see, nag-form din siya ng heart. Ayan, hindi lang siya masyadong kita, no? Kasi talagang green. Medyo umagaw ng pansin yung green. Ayan siya mga megs. Oh, ayan yung kaniyang kulay or kaniyang... Ang ganda nito, oh. Tingnan nyo nga, oh. Ayan. Kasi naka-trill siya. And maganda din naman to kapag nakahanging. Pero mas better po talaga naka-trill kasi sobrang kitang-kita yung beauty niya. Again, ayan si Philodendron neon. Ayan, one of the best plants na pwede nyo pong pangregalo sa inyong mga loved ones. Ayan. Si Philodendron neon. So, ayun na nga mga meg. So, yan lang po yung mga example ng mga halaman na heart leaf shape po sila. Yes, again, this coming Valentine's, spread love po para sa lahat. Sana is matigil na yung mga away-away in the social media, mga parinigan dito, parinigan doon. Sana is love na lang po sana. Yun na ipinakita ko sa inyo is hindi sila mga rare, mga common plants lang po sila. Pero, binigyan ko lang po kayo ng mga idea mga megs na pwede nyo pong iregalo sa inyong mga mahal sa buhay this coming Valentine's Day. Pero kung hindi po type ng mga partner nyo ang maghahalaman, kasi may mga partner din talaga or may mga tao na hindi lalaing yung paghahalaman or yung pagtatanim. Syempre, pag-aalaga ng halaman, huwag nyo po bigyan ng ganito mga megs. Bigyan nyo na lang po siguro kung ano yung tingin nyo na okay sa kanila. But if your loved ones is plantito, sure ako na mas super happy po sila for this gift. I think dito ko natatapusin ang vlog na ito mga megs kasi nagsisimula ng mag-ingay yung paligid mga megs. Again, pasensya po sa ingay ng paligid sa mga nagko-comment ng video ko, ang ingay daw ng video ko. Ayan, pasensya po sa inyo. Ayan, sana po is maiintindihan niyo po ako kasi hindi po tayo nakatira sa isang bundok na tayo lang po yung tao doon kaya hindi maingay. So ayan, again, maraming salamat po sa inyong panunood and it's me again, Mutia Baliling ang plantita from Davao City. Advance happy Valentine's Day po sa inyong lahat. And if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, and please don't forget to subscribe it now and please turn on the notification bell down below for you to be notified whenever I upload a new vlog, a new video. Ingat po kayong lahat. God bless everyone, babush, and paalam!